Inaanyayahan ng lahat na umantabay sa nalalapit na pasimula ng ating palatuntunan. Mangyaring manatiling nakatutok sa bawat bahagi ng programang ito. Liwanag ng sulo laban sa hamon ng pandemya. Ang mga batang pais, masigasig sa mga pangarap, matatag sa mga pagsubok. Inihahandog ng Palo Alto Integrated School ang pagtatapos 2022. July 7, 2022. Para sa tagumpay ng bawat pangarap. Mabuhay! Halina't ating tunghayan sa muling pagkakataon ang ikatlong virtual na pagtatapos ng mga mag-aaral mula sa Palo Alto Integrated School sa taong panuruan 2021 at 2022. Ito ang bunyag ng kaganapan ng bawat pangarap na pinakahihintay ng bawat isa. Ito ang Pagtatapos 2022.
Upang formal na simulan ang ating palatuntunan, inaanyayahan ang lahat sa pagbibigay pugay sa ating bandila na sagisag ng ating kasarinlan. Sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas at ilagay ang bawat sarili sa presensya ng poong may kapal na susundan pa ng pag-awit ng himno ng Kalamba. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya na pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na iyuko po natin ang ating mga ulo at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama, ang aming puso ay puspos ng galak sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Naway maging mahusay, matagumpay at makabuluhan ang araw na ito para sa amin. Kami ay nagpapasalamat sa mga kasanayan na nakuha namin mula sa mga guro na nagturo sa amin na walang kapaguran. Panginoon, ito ay isang kapanapanabik na bagay upang mapagtanto na kami ay magtatapos na ng senior high school sa kabila ng pandemya nagaganap at isang panibagong yugto ng aming buhay ay magsisimula na muli. Hinihiling namin na gabayan mo ang mga mag-aaral, guro, punong guro at mga panauhing pandangal, mga magulang at kaibigan sa lahat ng pagtaas at pagbaba ng buhay. At sa gayon, Panginoon, Ikaw ay patuloy na maging bantay, gabay at aming guro na magtuturo sa maayos at magandang daan sa aming buhay. Lahat pong ito ay aming ipinapanalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa bansay ng
Sa puntong ito, atin pong pakinggan ang bating panimula ng ina ng paaralan, ang isa sa tunay na tagapagtaguyod ng sulong ng karunungan sa Palo Alto Integrated School, Gina Marites M. Priscilla. Sa ating butihing tagapamanihala ng mga paaralan ng lungsod ng Calamba, Pilipino Learning M. Ilagan, sa ating ina ng Cluster 8, Ginang Marites M. Soleta, sa ating panauhing pangdangal, Engineer J.C. Cañete, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa mga magsisipagtapos ngayong taong panuroang 2021-2022, tanggapin ninyo ang aking lubos na pagbati sa inyo at sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga magulang na nagsilbing gabay ninyo sa inyong pag-aaral sa inyong mga tahanan sa panahon ng pandemya. Taglay ninyo ang pinakamahalagang aral na natutunan ninyo, hindi lamang ang kaalamang intelektual, kundi ang pagkatuto ninyo na makipaglabang sa mga hamon ng buhay at malampasan ang mga pagsubok na ito. Tandaan ninyo mga kabataan na sa inyo nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Maging matatag kayo sa lahat ng inyong pagdaraanan. Maging masigasig kayo sa abot ng inyong makakaya. Maniwala kayo sa inyong sariling kakayanan. At higit sa lahat, maniwala kayo sa poong may kapal. Taglay ninyo ang pinakamahalagang aral na natutunan ninyo, hindi lamang ang kaalamang intelektual, kundi ang pagkatuto ninyong makipaglaban sa mga hamon ng buhay at malampasan ang mga pagsubok na ito. Tandaan ninyo mga kabataan na nasa inyo ang kinabukasan ng bayan. Maging matatag kayo sa inyong mga pagdaraan. Maging masigasig kayo sa abot ng inyong mga makakaya. Maniwala kayo sa inyong sarili at higit sa lahat, maniwala at magtiwala tayo sa poong may kapal na ang lahat ng inyong mga pangarap ay matutupad sa tulong at gabay ng Diyos. Salunod pagbati sa masisigasig na graduate ng Tito John. Patuloy kayong maging matatag para sa inyong mga pangarap. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Salamat po. Maraming salamat, Ginang Marites M. Priscilla. Atin naman pong pakinggan ang mga mensahe mula sa ating mga kagalang-galang na lingkod bayan sa kagawaran ng edukasyon na siyang pundasyon ng pamamalakad at kaayusan sa ating institusyon. My warmest greetings to all the school officials, administrators, faculty members and advisors, teachers, parents and guardians of the graduates and completers of school year 2021-2023. On behalf of the Department of Education or DepEd, I am proud to celebrate the successes, the milestones, and achievements of this batch of graduates and promoted students in this year end of school rights with the theme K-12 graduates pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity.
In the past 6 years, we committed our mandate to enhance the quality of education, broaden its access, and ensure its relevance in the rapidly changing world. DepEd endeavored to address each challenge by instituting programs and reforms in the department. We have fully implemented the K-12 curriculum and the aggressive reforms of Sulong Educalidad to produce globally competitive learners and teachers. We also expanded our mission for accessible education by strengthening the Alternative Learning System, or ALS, and the Last Mile Schools programs to reach more Filipinos. Likewise, we also established the National Academy of Sports and Education Futures Unit to create more opportunities for our learners to anticipate the future of the education system in the country. Committed to sustaining the momentum, the department has developed and implemented the Basic Education Learning Continuity Program, or BELCP, where we offered various learning modalities and produced award-winning initiatives such as DepEd TV, DepEd Commons at the height of the pandemic. Eventually, the department held its grounds against an unprecedented challenge in basic education as we progressively expand the reintroduction of face-to-face classes in the country. Indeed, education is a shared responsibility. This is why we express our utmost appreciation to our dear parents and teachers for being our partners in nurturing the youth throughout the years. To the class of 2022, resilience is in your blood. You have survived one of the toughest times in human history, yet still embraced education as your primary tool to success. I believe that with your passion and purpose, you can reach your dreams and change the world. May you keep on harnessing and imparting wisdom as together we will build a nation of competent global citizens and future leaders as well as good Filipino citizens. Thank you. Batch 2022 completers and graduates, a pleasant day to all of you. You are in a very momentous event of finishing your basic education at a time when we are uncertain about so many things. We are meeting the challenges brought about by COVID-19 pandemic, and this should be a date to remember all your life because you finished your basic education despite the adversities brought about by these difficult times. The theme for your commencement exercises, K-12 graduates, pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity, carries 3 very important keywords, and I would like to talk about them. The first is adversity. For the past 2 years, we have been faced with the challenges brought about by this pandemic, and it has changed our lifestyles. It has changed the educational landscape abruptly. In fact, it is an irreversible change that we have encountered. These are adversities that have, I suppose, helped all of us change our ways in the past. For learners like you, these adversities that you faced have really challenged you in a way that they have changed the way you feel about other people, particularly your classmates, parents, and teachers, because of the lack of physical interactions with all of them. As usual, and as a rule or law of nature, when we are faced with adversities, we instinctively learn to be resilient.
I would like to believe that all of you graduates have developed the quality of being resilient in times of difficulty and adversities. You will carry this quality as you go through the higher level of education in college or in technical courses or other courses that may want to pursue. But if there is one important lesson you have learned from this pandemic, it is how to become resilient to successfully face the challenges that come your way. And finally, the very important word in your theme, dreams. You are in a stage of educational life where you start to dream of what you want to become in the future. But do not just dream, do something to achieve them. I challenge all of you graduates to make sure everything that you do is in pursuit of your dreams so that you will become successful in the future. I challenge you to widen your circle of life so that it will improve your aspirations for the future. Remember what they say, our life is like enclosed in a circle. You cannot find your dreams inside your circles. They are always found outside. So go out and explore. Chase your dreams. Pursue your dreams. Do something to achieve these dreams. Remember, dreams are outside your circle and so are other people. Other people who will help you achieve your dreams. Other people who will provide you with necessary moral support and even financial support. Be careful not to hurt them in pursuit of your dreams. Again, let me congratulate you for being resilient despite adversities. Your being resilient now will help you pursue your dreams in the future. Congratulations, Batch 2022. Isang mainit na pagbati sa mga nagsipagtapos ngayong taong school year 2021-2022. Tunay ngang hindi madali sa bawat mag-aaral ang pagtupad sa mga hamon ng school year 2021-2022. Naranasan nyo ang iba't ibang sakripisyo sa pagtupad ng hinihiling ng bawat paaralan upang masigurado lamang na matanggap nyo ang diploma ng inyong pagtatapos. Sa araw na ito, batid ko ang kagalakan sa tinamong tagumpay sapagkat matagumpay ninyong naitawid ang inyong pag-aaral sa paraang ibang-iba sa inyong naranasan may 2 taon na ang nakaraan. Marahil ay marami sa inyo ang magsasabing salamat at nalampasan ko ang hirap ng mga gawain sa nakalipas na 2 taon. Natitiyak ko rin na may ilan din sa inyo ang magsasabing goodbye online classes, goodbye modules. Nabatid ko na sa inyong mga naging karanasan, marami kayong natutunan at harinawa ang mga natutunan at karanasan na dulot ng pandemya ay magbigay sa inyo ng inspirasyon upang lalo pa kayong magpunyagi alang-alang sa magandang kinabukasang inyong kakaharapin. Natapos na naman ang isang kabanata ng inyong buhay. Mga bata magsisipagtapos ngayong araw na ito, isipin nyo na lagi at tandaan ang inyong pagtatapos ay isang simula ng isa na namang pagsisikap upang higit pa kayong magsumikap na marating ang inyong mga karanasan at ang inyong mga mithiin sa buhay. Sa inyong paglisan sa inyong paaralan na nagsilbing inyong tahanan sa loob ng ilang taon, sikapin ninyong alalahanin ang inyong mga kagandang karanasan. Pagsikapan din ninyong isabuhay ang magagandang aral na inyong inang paaralan. Sa bawat hakbang na inyong gagawin, lagi rin sana ninyong alalahanin ang mga payo ng inyong mga guro at punong guro ng paaralan. Ang kanilang mga pangaral ay magsisilbi nawang gabay sa landas na inyong tatahakin. Pagkatapos ng napakahalagang okasyong ito ng inyong pagtatapos. Buo ang aking paniniwala na malaki ang inyong natutunan bilang isang individual. Kung inyong babalikan ang mga unang taon ng inyong pamamalagi sa inyong paaralan, ay natitiyak ko na inyong sasabihin na ibang-iba na kayo kumpara noon. Ito rin ang aking paniniwala bilang tagapamanihala ng mga paaralan sa ating division. Masasabi kong natamunan ninyo ang inaasahang kaalaman, kasanayan at mga pagpapahalagang kinakailangan ng isang tao sa pagharap sa buhay na ganap at kasiyasiya. Tunay ngang kayo ay handa na sa pagyakap sa anumang hamon ng buhay
handa na rin ninyong patunayan na kayo ay isang Pilipinong makadiyos, makatao, makabansa at makalikasan. Kayo ang graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Muli ang aking isang mainit na pagbati sa inyong lahat na nagtapos, na alam kong ito ay inyong minimithi at pinaghandaan upang maging matagumpay sa lahat ng mithiin nyo sa buhay. Maraming salamat po sa mga kapitapitagang lingkod bayan mula sa Kagawaran ng Edukasyon. Sa bahaging ito, atin pong inaanyayahan si Ginoong Eusebio Octaviano II, ang punong tagapamahala ng pagtatapos ng Batch 2021-2022 para sa seremonya ng pagpapakilala, pagsusuri at pagpapatibay ng mga magsisipagtapos, kasama ang ating punong guro ng paaralan, tagamasipang purok ng Cluster 8 at ang tagapagmanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Calamba. Ginang Marites M. Lucila, punong guro isa ng Palo Alto Integrated School, malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang 23 mga lalaki at 35 mga babae mula sa Accountancy, Business and Management strand, 55 mga lalaki at 71 mga babae mula sa Humanities and Social Sciences strand ng Academic Track. Gayun din ang 50 mga lalaki at 9 na mga babae mula sa Technical Vocational Track ng Electronic Product Assembly and Servicing National Certificate 2 strand, na sa aking kaalaman ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan para sa kurikulum ng senior high school na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Sa ating minamahal at ginagalang na tagapamanihala ng mga paaralan ng lungsod ng Calamba, Binibining Girlie M. Ilagan, malugod ko pong isinusulit sa inyo ang mga mag-aaral mula sa Palo Alto Integrated School na may 128 kabataang lalaki at 115 kabataang babae na may kabuuang bilang na 243 kabataan na ayon sa pagpapakilala ng kanilang gurong tagapayo ay maluwalhating nakasulit sa mga itinakda ng kurikulum ng senior high school at ng Kagawaran ng Edukasyon. Kaya, hinihiling ko po na inyong pagtibayin ang kanilang pagtatapos. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Kagawaran ng Edukasyon, bilang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan dito sa DepEd Calamba City, at sa pagpapatuloy ng inyong punong guro, na kayo ay kalugod-lugod na nakatupad sa mga itinakdang gawain ng Basic Education Curriculum, kung kaya't pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos sa araw na ito. Congratulations, graduates! Akin ang karangalan na ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos mula sa Accountancy, Business and Management strand, pangkat Equity. Mga lalaki: Araos Alvin II Brillantes, Bacares Dale Nathaniel Mojica, Behel John Lloyd Timwat, Benitez Archie Abelio, Cudisal John Rudolph Nava, Daulong Crismar Eroy, De Torres Rejan Latoza, De Lima Christian Mark Angelo Nunez, De Yocadis Harold Castro, Emergo Andre Yuri Andaya, Helilio Kianer Molina,
Lingon, Kian Jervy Hogno. Minor, Andre Figuracion. Monter, Gerald Corpus. Namis, Loris Peter Brian Santos. Nikit, Renuel Matundan. Orozco Ruden. Palacio Jomar Garcia. Puso, Arken John Lagmay. Robles, Tristan J. Batitis. Sir Doncilio, Richmond Pinkihan. Tatel, Kurt Andre Daza. At Valero David Jared Tadina. Mga babae, Agas Juliana Francine Almadobar. Alikyo Mary Joy Manaig. Andal Francine Althea Mercado. Atienza Jasmine Nicole Mamalayan. Bahar Cheryl Villamor. Baldo Jen Ayel Monte. Baler Alia May Altes. Benipayo Visamay. Botabara Abigail Relucio. Kalanyada Mariel Joy Martinez. Kalibod Christine Joy Glodovesa. Carlos Ashley Jaina Kirsten Ramirez. Caro Chinalyn Luching. Katan Lisa Marasigan. Comins Francesca May Abubo. Cuarte Christine Narvaez. Delioba Jeka Bianca Kalingasan. Deocadis Diana Castro. Endrina Shaina Fe Kihoy. Enerio Mariel Villanueva. Llarena Kimberly Venegas. Malakaman Ann Fersey Calleja. Meravite Maria Cristina Yvonne Vox. Panganiban Wika Jensel Opiana. Pesquisa Alea Lumbis. Pia Vanessa May Cruz. Ponteñosa Katrina. Recha Cristel Olermo. Wimas Hana May Ayora. Rodriguez Nina Tuiza. Samodio Jaira Shil. Siman Mariel Flestado. Valenciano Donovan Lear Teodosio. Vertudaso Charlotte Barong. At Yedra Thea Regine Crespino. Narito ang mga nagsipagtapos mula sa Grade 12 Humanities and Social Sciences, Aristotle. Adlawon Jr. Mariano Pabiania. Albiso Ferl Joshua Rigo. Arizanga Adrian Lawrence Consigna. Buena Christian Mark Martinez. Catilo Renzo Randel. Custodio Marshall Petil. Delemios John Simon. Escobedo Van Excel Orsine. Fontanilla Charles Andre Cortez. Guzman John Lloyd Cadasio. Liboon Joseph Andre Pahamustan. Mamalayan Mark Andrew Manaig. Manaig Paulo Javier. Padora Marjan Ebarita. Panganiban Rich Byron Opiana. Suelto Vincent Amarga. Tormis Crisanto. Villapando Ian Alamag. Agam Angel May
Nueva. Alvarez Jerica Cervellon. Aranda Dalikaan Arevalo. Bendicion Chari Nido. Cabrera Mayeth Balasabas. Karandang Rosemary Rabano. Celestino Mylavel Cabrera. De la Cruz Sara Arroyo. Destajo Mary Ruth Buco. Donor Eliza May Judith. Emergo Micaela Rebong. Fernandez Janine Manglikmot. Flores Kristen May Gika. Gekale Yasmin Matanggihan. Gonzalvo Micaela. Gonzalvo Vera Angelique. Ebanes Arisa May Ventura. Laminosa Sofia Alexa Medina. Manaig Bea Angela Declaro. Mojica Mary May. Nido Aliza May Mangilin. Oreñas Jovel Peñaverde. Paubsanon Rina Jane Hornales. Tebigar Arabella Templo Nuevo. Valdez Jenely Ray. And Zapata Florence Senal. Malugod ko pong pinakikilala ang mga magsisipagtapos mula sa Grade 12 Freud Humanities and Social Sciences strand. Aguilo Jerome Lieno. De Chavez Jericho Falseso. De la Peña Jim Martin Mahinay. Fernandez Richmond Falsado. Gayotin Benedict Justin Jovellanos. Grapia Samson Jr. Sapotalo. Laude Arnold Profitana. Manaig Aldrin Entradicho. Marine Rab Lawrence Omega. Minor Kenneth Saliba. Pagnanawon Edlan Lubanga. Reducto Bernard Labrada. Tagulaw Mika Nicola Daus. Albayra Altea Nicole Pabonan. Ambrosio Dayan Mahilum. Andaya Micaela Viaje. Balyucanag Angel Grace Mercado. Balolo and Zaiden Lucero. Bayani Cheribel Mercado. Bersaba Ruth Daniela Vito. Bilyones Cristina Absalud. Kalungsod Dayan Ivy Abordo. Corong Maria Audrey Magaling. Cortez Crislin Ivy de la Cueva. Famor Ilian Jane Makalipay. Godino Mabel Patawaran. Hupansya Mia Angeline Fajardo. Lacuban Cristel Season. Lauderes Desiree Joy Roque. Maligdong Diana Rose Paradero. Manzano Army Mazet Barcastige. Makilia Baby Joy Peñaranda. Muling Tapang Clydel Jandi Eguaras. Natividad Maricris Ramiro. Odog Daniela Luis Sales. Peralta Kayla Caril Cerdanya. Perin Shane Solo. Pondevilla Gemma Rose Abunawan. Rino Lexi Maria Kyle Carandang. Sabino Guainet Antegra. Tardesilia Angel Silionar.
Zara Desiree Cadasio. Malugod ko pong pinakikilala sa inyo ang mga mag-aaral mula sa 12 Socrates Humanities and Social Sciences Strand. Abelia George Gabatino, Antonio Miguel Ang, Artugue Carlos Miguel Aristan, Avelino Mark Gideon Llarena, Azucena Raven John Espejo, Ballesteros John Cedric Balamban, Bolongan Carl Michael Ras, Constantino John David Celeste, Cristobal Rovic Arroyo, De Leon Brian Lawrence Atienza, Fajardo Angelo Fajardo, Jaurigue Justin John Perez, Lariosa Keith Malevic Alico, Lego Mervin Barkin, Liboon Aris J. Encina, Linogon Noben Borlan, Manaig Aaron Alimagno, Manaig Jet Pacifico Napili, Medes Mark Lester Onte, Monserrate John Carl Singcol, Nuno Jerwin Samiano, Pagkaliwagan John Jem Noel Padilla, Yeno Gasio Christian Bert Febre, Zamora Byron Ted Celorico, Aguacito Zaira, Alcantara Laika Justmine Baful, Boral Mary Ven Garcia, Comanda Antoneth Obar, De Los Santos Cristina Eden, Felicilda Roxanne Jane Campos, Francisco Ermengard, Gabiaso Rosemary Estonilo, Ladangal Megan Caril Bayubay, Martinez Jennifer Cortez, Melgar Mary Ann Valiente, Niega Leslie Ann Lirio, Riego Florimay Rondera, Saenz Hazel Peya, Tagulao Kyle Angela Daus, Ferdad Micaela Ritual. Malugod ko pong ipinakikilala ang mga batang nagsipagtapos mula sa Technical, Vocational and Livelihood Track, Electronic Products Assembly and Servicing Strand, pangkat Ampere. Mga lalaki: Arsiaga Stephen Kier Paler, De Rojas Carlo Patian, Del Monte Mark Lester, De la Vega Christian Chavez, Ermita Ed Micael Tuldak, Fortes Jeric Basalo, Fuego Mark Brian, Gonzaga Justin J. Olivera, Gonzales Jan Luis Dotilios, Lumbres John Mark, Molina John Lawrence, Morales Giancarlo Acuña, Opiana Mart Ivan Pael, Fagaspas Asher Neil Carolino, Parafina Ronald De Velez, Pimentel Andy Aaron Abok, Ke Charles David Molintapang, Raot-Raot Rian Carl Arubo, Saldivar Josrel Gavalio, Suelto Melvic Darunday, Tamundong Patrick Tadi, Tresmanyo John Paul Edison Amper, Umandal John Robic Mercado, Villa Crucis Lay Aljon Sanchez, Willie Maron Almario. Mga babae: Ambat Rose Ann Alcabasa, Amongo Jessamay, Labong Jana Alexis Brusas, Mansanal Cherilyn Rabino, Soliano Melody
Orsaga. Malugod ko pong ipinakikilala ang mga nagsipagtapos mula sa Technical, Vocational and Livelihood track mula sa Electronic Products Assembly and Servicing Strand, Pangkat, Kulong. Mga lalaki: Alba Daniel Olveda, Bahar Joshua De Antonio, Batong J. Lord Atienza, Carido Daniel Frank Barakiel, Cascante John Vincent Falcon, Convaliser John Lloyd Haranilla, Dolor John Philip Fernandez, Gonzales Clarence Salenga, Haspe John Lord de la Vega, Marqueses Lian Clyde Matulin, Monter Jericho Corpuz, Onya Jason Manabat, Pakanan Sean Del Mundo, Paigalan Darwin Acadeli, Peralta Carl J. Stel Tan, Ke Christian David Molintapang, Ramos Patrick Alzaga, Rarugal John Paul Inog, Rizaldo Kyle Vasquez, Sol Ralph Vincent Bonifacio, Solina John Kevin Eugenio, Suelto Jomar Amarga, Tadeo II Mark Marlon Garcia, Valle Leonard Solige, Villaronte Jule Frederick Ray de la Peña. Mga babae: Fernando Gloria Caceres, Gilang Nerissa Masangkay, Haspe Mary Rose de la Vega, Manlapaz Cherry Arizala. Tayo naman ay dadako sa paggawad ng mga medalya ng pagkilala sa mga batang nagpamalas ng natatanging galing at talino sa kanilang pag-aaral sa kabila ng mapanghabong landas sa gitna ng pandemya. Mga mag-aaral na nagkamit ng parangalan mula sa Accountancy, Business and Management. Agas Juliana Francine A. Alikio Maryjoy M. Andal Francine Althea M. Atienza Jasmine Nicole M. Baler Alea May A. Benipayo Riza May. Botabara Abigail R. Carlos Ashley Gina Kirsten R. Caro Chinaline L. Katan Liza M. Cuarte Christine N. Daulong Chrismar E. Deliova Jeka Bianca C. Deocadiz Diana C. De Torres Rajan L. Andrina Shaina Q. Enerio Mariel V. Lingon Kian Jervy J. Menor Andre F. Palacio Jomar G.
Pesquisa Alea. Rimas Hannah Shane A. Rodriguez Nina T. Seaman Mariel F. Valero David Jared T. And Yedra Thea Regine C. Mga mag-aaral na nagkamit ng karangalan mula sa Humanities and Social Sciences. Albayra Althea Nicole F. Alcantara Laika Jasmine B. Aranda Dalikaan A. Avelino Mark Gedeon L. Bayani Cherrybell M. Bersaba Ruth Daniela V. Catilo Renzo Randel. Cortez Crislin Ivy DC. Donor Eliza May J. Felicilda Roxanne Jane C. Flores Kristen May G. Francisco Ermengard. Gayotin Benedict Justine J. Gekale Yasmin M. Godino Maybell P. Rapia Samson Jr. S. Guzman John Lloyd C. Hupansha Mia Angeline F. Lacuban Cristel S. Ladanga Megan Caril B. Laminosa Sofia Alexa M. Lauderes Desiree Joy R. Maligdong Diana Rose P. Makilia Baby Joy P. Natividad Mary Chris R. Peralta Kayla Caril. Perin Shane S. Sabido Gwyneth A. Tardesilia Mary Angel S. Tebigar Arabella T. Valdez Jenely Ray. Zamora Byron Ted S. And Zara Desiree C. Mga mag-aaral na nagkamit ng karangalan mula sa Electronic Product, Assembly and Servicing NC2. Kumbalisir John Lloyd J. De La Vega Christian C. Ermita Ed Michael T. Fernando Gloria C. And Haspe Mary Rose D. Upang ipakilala ang ating panamuhing tagapagsalita, ating pumuling inaanyayahan ang ina ng paaralan, walang iba kundi si Dina Marites M. Priscilla. Akin ang karangalan upang ipakilala sa inyo ang ating panauhing tagapagsalita sa pagtatapos sa taong panunuang 2021-2022. Siya ay nagtapos ng elementarya nang may ikalawang karangalang banggit noong 2007. Patuloy pa siyang namayagpag at mas
nagsumikap sa kanyang pag-aaral kung kaya't siya ay natapos sa Palo Alto National High School bilang valedictorian noong 2011. Higit ang kanyang mithiin na makapagtapos sa pag-aaral kung kaya't ipinagpatuloy niya ang laban ng buhay sa kolehiyo. Siya ay naging Dean's Lister sa kanyang unang taon sa kursong Bachelor of Science in Electronics Engineering sa Colegio de San Juan de Letran, Palamba noong 2016. Mas pinatinayan niya ang kanyang galing at talino sa pagpasa sa Electronics Technician Licensure Examination noong Oktubre 2016 at Electronics Engineering Licensure Examination noong April 2017. Higit pa niyang ipinamalas ang kanyang husay sa larangan ng pananaliksik nang mailathala ang kanyang thesis sa 28th ASIMEP National Technical Institution na may title na Static Contact Angular Goniometry, a first principle surface wettability experiment na ginanap sa SMX Convention Center, Manila noong 2018. Siya rin ay may Cisco certification sa CCNA Routing and Switching at may kaalaman sa regulational software sa AutoCAD, Multisystem at LiveWire, PCB Wizard, MATLAB, networking knowledge, on internetworking fundamentals, basic routing, switching fundamentals, and IP services. Sa kasalukuyan, siya ay isang network engineer sa Eastern Communications Philippines. Ating pong bigyan ng masigabong palakpakan ang ating panauling panglanan, walang iba kundi si Engineer JZ M. Canela. Thanks to Almighty God for bringing us here today. Our Schools Division Superintendent, Ma'am Jerly M. Ilagan, Assistant Schools Division Superintendent, JPE Lopo, Public Schools District Supervisor, Ma'am Marites M. Zuleta, Palo Alto Integrated School Principal, Ma'am Marites M. Priscilla, to the head teachers, Ma'am Julieta Dinglasan, Ma'am Tess Amor, Ma'am Marieta Makabansag, Sir Dan Maningas, Ma'am Jeneline Mertola, to proud parents, breadwinners, and K-12 graduates, magandang araw po sa inyong lahat. Isang mainit po na pagbati sa mga magsisipagtapos at pati na rin po sa inyong mga magulang, kapamilya at mga kamag-anak na walang sawang sumuporta para maitaguyod kayo sa pag-aaral. At dahil araw niyo po ito, hayaan niyo po akong magbahagi ng aking karanasan sa pagkabigo at muling pagbangon, sapagkat naniniwala po ako na sa pagkabigo tayo totoong natututo. Ako po ay nakapagtapos ng BS in Electronics Engineering sa Letran, Calamba. Currently, I work as a Network Operations Center Engineer, and I am extra grateful to the Lord that my current work is aligned with the program I took way back in college. Tulad po ng ibang engineering, kami din po ay may board exam, wherein the computation of grades is weighted average of more than 70% and a grade above 70% for each subject areas to pass the licensure exam. October 21, 2016. Ito yung araw na nagising ako nakabado at tensyonado dahil inilabas na ng PRC ang listahan ng mga opisyal at newly licensed electronics engineers. Nag-decide ako na bago ko tingnan yung resulta ng Electronics Technician Licensure Exam at Electronics Engineering Licensure Exam, ay magdasal muna. And my prayer goes like this. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you po sa lahat ng blessings na binibigay po nyo sa akin sa araw-araw, hiningi ko man po o hindi. Last day na po ito ng petition ko. Tulad po ng dinadasal ko po sa inyo,
Sa simula pa lang po ng review namin, sana po ay pumasa ako sa ACT at ECE board exam. Kahit pasang awa lang po, masayang masaya na po ako. Hindi naman po ako naghahangad ng mataas na grado. Makapasa lang po, solve na po ako. Sana hindi ko ma-disappoint sila mama and the rest of the family. Sana ma-celebrate ko yung birthday ko ng masaya. 10 days na lang po, birthday ko na. Yun na lang po sana ang iregalo niyo sa akin. Lord, kapag nakapasa po ako ng board exam, give me a humble heart. At kung hindi man po, ihanda mo yung puso ko. Ihanda mo din yung puso nila mama, tsaka ng mga tao na nagdadasal para sa akin. Kasi po, Panginoon, alam ko po na mas higit silang masasaktan kesa sa akin. Kung hindi mo po will para sa akin yung hinihiling ko, tatanggapin ko po kahit masakit. Sa Lord, kapag bagsak po ako, hindi na po ulit ako magtitik. Ayoko na po ulit mag-review ng lahat ng pinag-aralan namin from first year to 5th year. Sobrang nakaka-drain po ng utak. Yung tipong buong araw, nakakulong ako sa loob ng kwarto, gigising para mag-review, tapos matutulog ng pagod ang isipan. Pakiramdam ko gumigising na lang po ako noon para mag-review. Lord, ayoko na po. Ayoko na po pagdaanan uli yun. Gusto ko na pong mag-move on sa next chapter ng buhay ko. Alam ko naman pong naiintindihan niyo po ako at kung saan man ako nanggagaling. Panginoon, may nagsabi sa akin na hindi niyo naman daw po ipinagdadamot yung isang bagay, lalo na at kung makabubuti yon para sa amin. Alam ko din po na lahat ng bagay ay nangyayari because you allowed it to happen. Sabi nga nila, nothing ever happens without God's permission. If it's your will daw, it will happen naman. Kaya naman po sana talaga will mo para sa akin na magkalisensya ako parehas. Lord, nag-review naman po ako eh. Witness naman po kayo sa lahat ng efforts ko. Kahit na may sakit na ako, nagre-review pa din ako. 2 beses na ako na ospital during the 6-month period pero lumalaban pa din po ako. Aral pa din. Dito na nga din po sa review lumabo yung mata ko. Nag-aral naman po ako ng more than sa usual na ginagawa ko nung college pa ako. Kaya po sana mag-pay off po lahat. Sana will mo po talaga sa akin na magkalisensya. Ginawa ko na po lahat ng makakaya ko, kayo na po sana ang magpuno ng mga kulang pa. Habang nagdarasal ako, nadinig ko na tumunog ang aking telepono. Alam kong yun na ang hudyat na aking hinihintay. Hawak ko na ang aking telepono pero hindi ko pa din magawang basahin ang mga mensaheng dumarating. Ganoon pala talaga kapag tensyonado ka, mapapabuntong hininga ka sa kaba. Noong makita ng aking ina ang kaba at tensyon sa kilos ko, natatandaan ko pang niyakap niya ako. Isang yakap na mahigpit, na wari bang nagsasabi na, "Huwag kang matakot anak, andito lang kami na laging nakasuporta sa iyo." Mabisa talagang gamot ang yakap ng ina sapagkat pagkatapos po noon, ay lumakas ang aking loob na tingnan ang resulta. Pagkabukas ko ng telepono, bumungad sa akin ang mensahe ng mga kaibigan tulad ng, "Congrats! Pasado ka ng ECT. I love you, bestie! I've always been proud of you." From that moment, I already knew the result. Namalayan ko na lang na nag-uunahan na sa pagbagsak yung luha ko. Napayuko na lang ako at napasambit ng, "Bagsak ako sa ECE board exam, ma." Pagkasabi ko po noon, yakap ako ng buong pamilya ng mahigpit. Ang tanging natatandaan ko na lamang po ay iyak ako ng iyak. Yun yung tipo ng iyak na gusto ko nang tumigil, pero yung luha ko po ay tuloy-tuloy pa rin sa pagbagsak. Pagkatapos po noon ay lumabas ako ng bahay to look for a better signal. Dali-dali kong sinearch sa Google yung result just to confirm. Wala nga yung pangalan ko sa listahan ng mga nakapasa for ECE. Pero, nakita ko naman sa ECT. Don't get me wrong, thankful naman po ako na pumasa ako sa ECT exam. Kaya lang kasi, masakit pa din.
Masakit talaga na hindi mo makita yung pangalan mo sa roll of successful examinees sa ECE. Nang mga sandaling yon, muli akong pumasok sa loob ng bahay at nagdasal. Sabi ko, Panginoon, ang sakit po pala. Hindi ko alam kung bakit hindi mo ako pinagbigyan. Magba-birthday pa naman ako. Bakit ganun? Hindi po ako nagagalit. Wala naman po akong karapatan. Kaya lang ang dami ko pong tanong. Saan po ba ako nagkulang? Kulang pa po ba yung efforts ko? Kulang pa po ba ako sa dasal? Nagtiwala naman po ako sa inyo. Kaya hindi ko po maintindihan. Bakit sila dininig mo? Bakit ako hindi? Baka kasama po ba sa akin yung lisensya kaya di po ninyo binigay sa akin ngayon? Hindi ko po maintindihan. Aaminin ko po, nagtatampo ako, Panginoon. Pero sana kahit nagtatampo po ako, ay huwag niyo po akong bibitawan. Yakapin niyo pa po sana ako ng mahigpit. I believe you have reasons why. Tatanggapin ko po to kahit masakit. Siguro, hindi po para sa akin ang lisensya ng ECE. Lord, di na po ulit ako magtitake ng exam. Salamat po. Mga oras na iyon ay nakatulog na lang ako sa kakaiyak. Pagkagising ko, mugtong-mugto ang aking mga mata. Yung mga katanungan ko andun pa din. Pero nung araw na yon, dun ko napatunayan that God listens and He answers. Believe it or not, yung mga tanong sa sagot ko nung araw na yon nasagot din. Nakita ko yung verification ratings ko at laking gulat ko na conditional pala ako. Kapag po conditional ang standing, para ho kayong nasa pagitan ng pasado at bagsak. Ang kaibahan nga lang kung ano ho yung subject na hindi umabot ng 70% ratings, yun na lang po yung i-retake nyo. Nung mga sandaling yon, hindi ko alam kung ano ho ba ang aking dapat na maramdaman. Hindi po kasi iyon na paghandaan. Kung maaalala nyo po, ang dasal ko ay either pasado or bagsak lang. Pero one thing is for sure, nabawasan yung sakit na nararamdaman ko. Kaya lang, andyan na naman yung mga tanong ko. Kasi nga diba, ang hinihiling ko lang naman, either bagsak or pasa. Na basta kapag bumagsak ako, hindi na ulit ako magtitake. Hindi ko talaga nakita o napagplanuhan yung pagiging conditional. Aaminin ko na bawasan yung sakit nung nakita ko yon dahil nagkaroon ng kasagutan yung tanong ko. Pero, masakit pa din. Kahit ata anong sabihin sa akin nun, walang nagsisink in. Marahil ay wala talagang sapat na salita para sa pusong nasasaktan. Kaya naman nagdasal po ulit ako. Sabi, Lord, gets ko na po. Alam ko na kung bakit wala yung pangalan ko dun sa listahan ng ECE. Salamat sa pagsagot ng tanong ko. Medyo nabawasan yung sakit. Pero still masakit pa din po. Kasi Lord, konti na lang po 3 points na lang po sa General Engineering and Applied Sciences na subject. Konting-konti na lang, Lord, kasama na yung pangalan ko sa listahan. Pakiramdam ko, hindi pa ako napagbigyan. Konting panahon pa po, matatanggap ko din ito. Pero Panginoon, hindi ko po alam kung bakit nyo pinahintulutan na maging conditional yung ratings ko. Pwede nyo naman po ako gawin na totally bagsak or pasado na lang. So bakit po in between? I don't know why you left me with no choice. Wala naman akong choice kundi mag-take ulit ng exam at sumubok muli kasi isang subject na lang po Sayang naman po yun, di ba? Kaya bakit po, Lord? Ano po bang meron sa April 2017? Bakit sa April pa po nyo will na makuha ko yung license? Bakit hindi na lang po ngayon? Bakit po? Ang kulit ko, no? Ang dami kong tanong. Ganun naman ata talaga kapag nasasaktan ka. Hindi na uubos ang bakit. Noong mga sandaling iyon, nakita ng nanay ko na balisa pa din ako. Kinausap niya ako at sinabi, masaya na din kami, anak. Kung naiisip mo na na-disappoint kami, anak, hindi. Hindi naman nasayang lahat ng pinagpagura namin sa iyo because 90% of it has already paid off. Kasi diba, isa na lang subject iti-take mo? Maging masaya ka na din sana doon, anak.
Kasi masaya na kami dun. Kung iniisip mo na hindi pinakinggan yung dasal mo, anak, mali ka dun. Hindi hahayaan ng Panginoon na maging conditional ka kung ayaw niya talagang ibigay sa iyo ang bagay na yon. May aral lang siya na gusto mong matutunan. Maniwala ka. Bago matapos yung araw na yon, gumaan ang pakiramdam ko. Napagtanto ko na tama nga si Mama. Sinagot pala ni Lord yung dasal ko. Hindi nga lang sa paraan na gusto ko. Alam ko ibibigay niya din sa akin yung lisensyang hinihiling ko, hindi man sa oras at panahon na gusto ko, pero sa panahon na kailangan ko na talaga. Makalipas po ang 3 araw, nasagot yung katanungan ko kung bakit hinayaan ni Lord na maging conditional ako through my childhood classmate or friend. We were having a conversation and her chat goes like this. There's no failure, JC. Kay God, delayed success yon. God left you with no choice, which is ang i-take ulit, kasi He wants to teach you to stand up and try again. Kasi ang dasal mo sa Kanya, kapag bagsak ka, di ka na magti-take ulit. Kung hinayaan ka niya na pasado o totally bagsak, ang maituturo niya sa iyo ay sumuko agad sa pagkabigo. He will not fulfill His will na patatagin ka at turuan na sumubok ulit kahit pakiramdam mo bumagsak ka na. At doon po naliwanagan ako. Tama siya. Marahil ayaw lang ni Lord na ugaliin kong tumigil na lumaban every time na hindi ko makuha yung gusto ko sa panahon na gusto kong makuha yun. Na wag ako matakot at mapagod na sumubok at sumugal ulit. Na hindi lahat ng bagay ay sinusukuan porket hindi ako nagtagumpay sa unang beses. Na lahat ng bagay may tamang timing. Na mas magtiwala sa timing niya at mas kumapit pa sa Kanya. Kung tatanungin niyo po ako kung mahirap po ba ang board exam, isasagot ko po ng buong buo, oo. Pero mas mahirap po yung journey. Swertihan din kung yung lumabas ay kasama dun sa mga finokus mo na aralin. Para sa akin, yung magkalisensya ka, will talaga yun ni Lord para sa'yo. May mga hindi gaanong nag-review, pero pumasa. May mga seryoso naman sa pagre-review, pero di naman pinalad. Siguro kasi kapag para sa'yo na ang isang bagay at will na yun ni Lord para sa'yo, He will allow you to have it. Board exam isn't just a test of intelligence. Board exam is also a test of faith. April 2017, finally, I got my license as an electronics engineer. And truly, beautiful things happen when God says, it's time. Kids, these are the realities of life. May mga pagkakataon talaga wherein you will encounter unexpected turn of events that will break you. Madaming pagkakataon na nagkakamali at mabibigo tayo sa buhay. What's important is we know how to own up to our mistakes and learn from it. There is always room for improvement. Sa mundo at panahon kung saan mas madali ang sumuko at bumitaw, hope makahanap kayo ng lakas at tapang na ipaglaban at abutin ang inyong mga pangarap. Na hindi dahil nabigo ka ng una, pangalawa, o pangatlong beses ay hindi na ito talaga para sa'yo. Madalas, may gusto lang ituro sa atin ng may likha. Maaaring patatagin ka, o kaya itama ang iyong perspective sa mga bagay-bagay, o di naman kaya ay para tulungan kang suriin kung gaano ba talaga kahalaga sa iyo ang isang bagay. Kapag dumating ang panahon na napapagod na kayo, balikan niyong muli yung dahilan bakit kayo nagsimula. Kapag dumating ang panahon na lugmok kayo at para bang tinalikuran na kayo ng lahat, sana ay manatili kayong malakas at piliin ang inyong sarili. Your life is your road and yours alone. Others may walk it for you. Others may walk it with you, but no one can walk it for you. Kaya naman maging masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Bago po matapos ang aking speech, hayaan niyo po sana akong i-acknowledge ang aking lola. Nanay Doring, wala pong JC sa inyong harapan kung hindi po dahil sa aking lola na inalagaan ako simula pagkabata hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral. Nay, maraming salamat po. Mahal ko po kayo.
Nais ko din pong magpasalamat sa mga naging guro ko noon, high school, na malaking bahagi kung sino ako sa ngayon. To Ma'am Mertola, Sir Dan Maningas, Ma'am Amor, Ma'am Rubite, Ma'am Balolong, Ma'am Alma, Ma'am Alvarez, Ma'am Fajardo, Ma'am Comia, Ma'am Julieta Dinglasan, Ma'am Makabansag, and Ma'am Mulintapang. Maraming salamat po sa paggabay at pangaral. Nais ko na din pong kunin ang oportunidad na ito para magpasalamat sa Chairman of the Graduation Committee, none other than Sir Seb. To be a guest speaker in my alma mater is a dream come true for me. Salamat po sa tiwala. And of course, to our K-12 graduates school year 2021 to 2022, again, congratulations and I wish a bright future ahead of you. May you strive to become the most favorite version of yourself. Mabuhay kayong lahat. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A Calabarzon, Schools Division of Calamba City, Palo Alto Integrated School. Certificate of Appreciation is hereby given to Engineer J.C. M. Cañete for her selfless dedication, unflinching commitment, and unwavering assistance and support extended to Palo Alto Integrated School as a guest speaker on the 5th commencement exercises with the theme Graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Given this 7th day of July 2022 at Palo Alto Integrated School, Palo Alto, Calamba City. Signed by our very own principal, Marites M. Priscilla. Ngayon naman, ating bigyang pansin ang isang talumpati ng pasasalamat mula sa mag-aaral na nanguna sa mga batang nagkamit ng karangalan mula sa Humanities and Social Sciences by Ron Ted S. Zamora. Sa mga kagalang-galang na panauhing pagdanay mula sa kagawaran ng edukasyon, sa pangunguna ng pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Calamba, Binibining Girlie M. Ilagan. Sa pangalawang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Calamba, Ginoong J.P. Lopo. Sa tagamasid pangpurong ng Cluster A, Ginang Marites M. Joleta. Sa buting ina ng paaralan ng Palo Alto Integrated School, Ginang Marites M. Priscilla. Sa masigasig na Pangulo ng GPTA, Ginang Rosalie Danyas. Sa ating panauhing tagapagsalita, Engineer J.C. Cañete. Sa mga kapita-pitagang guro, sa mga magulang na walang sawang sumusuporta sa kanilang anak, sa bawat manonood, at sa mga kapwa ko magsisipagtapos. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Akin ang karangalan na magkaroon ng oportunidad upang makapagsalita at magbigay ng mensaheng pasasalamat sa harapan ninyong lahat bilang kinatawan ng mga magsisipagtapos sa taong panuroang 2021 hanggang 2022. Bagaman virtual lamang idinaraos ang seremonyang ito, ramdam ko pa rin ang nagtatalong kaba at kagalakan sa aking puso. Dahil hindi ko nakala na ang dating katang-isip ko lamang ay magkakatotoo sa ganitong pagkakataon. Kung matatandaan ninyo ang sinabi ni Engineer Barasinas noong ating recollection, sabi niya na, the starting point of achievement is to desire. Sa tuwing tayo ay nangangarap, iniisip natin ang mga bagay na gusto nating makamit, makuha o maranasan. Kung tunay na gusto natin, pagsusumikapan, pagtatagaan at pipilitin natin makamit ang mga ito sa kabila ng mga balakid na maaaring madlang sa ating lighiin. Hindi titigilan hanggang sa makamit natin ito. Minsan nang may nakapagsabi sa akin na mapapalamon ba tayo ng mga medalyang iyan, na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa aking isipan. Sa tuwing ako ay paparangalan, para bang paulit-ulit na ibinubulong sa akin ng mga katagang iyon. Hanggang sa aking napagtanto na ang mga medalya, sertipiko
at mga karangalan ay hindi lamang material na bagay na may pagmamalaki. Bagkus, ito ay sumisimbolo sa katatagan at pagsusumikat na makamit ang mga pangarap. Ito ang aking pinangahawakan upang maging matibay at patuloy na ipakita ang dedikasyon sa bawat nais kong gawin. Ngayon, nandito na tayo sa huling yugto ng isang kabanata sa ating buhay. 6 na taon o higit pa ang iginugol sa pag-aaral at naghintay upang muling masabulian ang mga sakripisyo ng mga taong gumagabay sa atin. Saksi ang paaralang ito kung paano tayo natuto, umunlad at mangarap. Gayon din, dito natin ipinagpatuloy o sinimulan ang bagong pangarap. Kumilala ng mga bagong kaibigan at bumuo ng hindi malilimutang mga alaala. Bagaman nakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok, makailang ulit na dapa at nagkamali. Ngunit ang mahalaga ay muli tayong tumindig at nagpatuloy lumakad patungo sa ating mga pangarap. Tunay na mahirap ang mag-aral. Dumagdag pa ang dagong ng pandemya na mas lalong nagpahirap sa sitwasyon at buhay ng bawat isa. Sa isang iglap, nabago ang ating mga nakasanayan. Sa ating pag-aaral, mas hinamon pa ang ating katatagan. Marahil mahirap, ngunit hindi tayo nagpatinag, hinarap ang hamon, tumindig na tangan-tangan ang pangarap. Ngunit alam natin na hindi tayo makakarating dito kung wala ang mga taong nasa likod ng tagumpay natin. Sila ang gumabay at sumuporta upang makarating sa ating patutunguhan at malagpasan ang mga suliranin na ating kinaharap. Kung kaya, marapat lang na sila'y ating pasalamatan. Sa mga bumubuo ng paaralang ito, na pinangungunahan ni Ginang Marites de Priscilla, sa masisipag, matataga at mapagmahal naming mga guro, maraming salamat po. Higit pa sa pagiging guro ang inyong pinadama sa amin. Kayo ang nagsilbi naming magulang habang nandito kami sa aming paaralan. Nalagaan, sinuportahan at ginabayan niyo kami. Tinuruan at pinalawak ang kaalaman patungkol sa iba't ibang asignatura. At gayon din, hinubog ang aming pagkatao at mas binuksan ang isipan upang mas ihanda ang bawat isa sa mga susunod na yugto ng aming buhay. Pinabaunan ng mga aral na magagamit namin sa paglalakbay. Kayo rin ang naging sandalan sa tuwing kami ay may problema. Naging bukas kayo upang pakinggan, damayan, at payuhan kami sa bawat suliranin na aming nararanasan. Kasama rin kayo sa tawanan, kulitan, at biruan na tulad ng isang tunay na kaibigan. Higit pa sa inyong propesyon ang ipinakita ninyo sa amin. Inintindi niyo kami sa aming pinagdadaanan. Hindi niyo kami pinabayaan sa tuwing kami ay nawawalan na ng pag-asa. Binigyan niyo kami ng inspirasyon at tinulungan upang muli magpatuloy para sa aming pangarap. Kahit nahihirapan na kayo sa dami ng mga gawaing pampaaralan, hindi kayo nagdalawang isip na kami ay gabayan gaya ng pag-aaruga ng isang tunay na magulang. Sa aking mga naging gurong tagapayo, sa mga guro sa iba't ibang asignatura, at sa iba pang guro na tumulong, naniwala, nagtiwala, sumuporta, at nagpadama sa akin ng kanilang pagmamahal. Lubos ang aking walang hanggang pasasalamat sa inyong lahat. Sa aming mga magulang na pilit, tinitiis ang pagod sa pagtatrabaho para lamang maibigay ang aming pangangailangan. Inuuna ang kapakanan ng mga anak kaysa sa pansariling kagustuhan. Kailanman ay hindi mapapantayan ng salitang salamat ang tumatagaktak ninyong pawis. Kung kaya, itong aming pagtatapos ay isa lamang sa aming isusukli para sa lahat ng ginagawa ninyo para sa amin. Sa aking mga magulang, Mama, Daddy,
Bagaman hindi ko masisilayan ang inyong mga ngiti ngayon, sana masaya at ipinagmamalaki ninyo ako. Ang mga karangalang ito ay inaalay ko po sa inyo. Maraming salamat po sa mga sakripisyo at sa lahat ng ginawa ninyo para sa aming magkakapatid. Asahan ninyo na ipagpapatuloy ko ang aking mga nasimulan. Gayon din sa aking mga kapatid at kapamilya. Salamat sa inyong pagsama at pagsuporta sa akin. Sa aking mga kaibigan, salamat sa pagbuo ng aking buhay high school. Tunay na ang high school ay ang pinakamasayang parte ng pagiging estudyante. At hindi ko ito mararanasan kung wala kayo. Salamat sa pagbuo ng mga alaala na aking dadalhin habang buhay. Kayo ang naging pangbuhat ko sa tuwing kailangan ko ng karamay. Salamat sa pagsama sa bawat kasiyahan, kalokohan at siyahan. Sa ating pagminsan sa paaralan ito, sana'y hindi tayo magkalimutan. Dalangin ko rin ang inyong tagumpay. Higit sa lahat, sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon ito. Salamat po sa paggabay sa amin. Sa aming pagdedesisyon hanggang sa aming paglalakbay patungo sa landas na inihanda ninyo para sa amin. Alam namin na may mga problema na maaaring umigin at pilitin kaming pasukuin. Ngunit ang inyong kadakilaan ang mga ibabaw sa aming puso. Itinataas na po namin ang lahat ng aming pangarap sa inyo. Nawa ay patuloy nyo kaming gabayan at akayin sa mapaghangong landas. Sa mga kapwa ko magsisipagtapos, ito na ang pinakahihintay natin. Sa bawat pagkakataon na tila ba naupos na ang liwanag ng pag-asa, dulo ng problema sa pamilya, pansarili at iba pa. Hindi tayo sumuko at pinagtinting ang katatagan sa ating mga sarili upang makamit ang tugatog ng tagumpay. Sa gitna ng pandemya na mas lalong nagpahirap sa atin, mas naging mahirap ang sistema ng pag-aaral kung saan tanging module at impormasyon lamang sa internet ang pinagkukunan ng kaalaman. Gayunpaman, mas pinili natin magpatuloy at magsumikap tungo sa ating pagtatapos. Sa paglipas ng oras, hinubog tayo ng panahon. Matatag nating nakayanan ang bawat hamon. Ganyan ang graduate ng K-12. Masisigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Ang pagtatapos na ito ay ang pagsisimula ng isang bagong kabanata sa ating buhay. Madami pa tayong mapagdadaanan na higit na mas mahirap at mas mabigat. Kung kaya, panatilihin natin ang katatagan sa ating mga sarili. Hindi natin kailangan magmadali. Hindi karera ang buhay. May kani-kaniya tayong panahon at oras. Bago matapos ang aking talumpati, hayaan ninyong ibahagi ko ang metaporang minsay sa aking binanggit ng aming nakakatandang kapatid na si Kuya Jeff. Sabi niya, ang pangarap ay parang pagmamaneno ng sasakyan. Alam mo kung saan ka papunta, ngunit ang iyong atensyon ay nasa kalsada, sa iyong dinadaanan. Hindi mo maabot ang ilaw ng sasakyan kung saan ka papunta. Bagkus ay nasa malapit lang na distansya. Kaya doon ka lang mag-focus kung hanggang saan ang abot ng ilaw. Ituon natin ang ating sarili kung nasaan tayo ngayon. Kung anong meron tayo ngayon. Dadating din tayo sa ating patutunguhan sa tamang oras na tinakda ng Panginoon. Sa ngayon, sulitin natin ang bawat kaganapan sa ating buhay. Iba't iba man ang ating piniling landas, dalangin ko na sana'y makarating tayo sa ating paroroonan. Ang pangangarap ay hindi natatapos kapag nakamit mo na ito. Patuloy tayong mangangarap hanggang tayo ay naiinspira, nauudyok, naiinggit, sumasaya at nabubuhay.
Pagbati para sa ating lahat. Maraming salamat, patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Byron Ted S. Zamora, sa mensaheng tunay na mula sa iyong puso. Atin naman pong inaangayahan si Desiree Joy Lauderes, batang may karangalan mula sa Humanities and Social Sciences para sa panunumpa ng katapatan ng mga nagsipagtapos. Sa aking mga kapwa mag-aaral, itaas natin ang ating kanang kamay at bigkasin ang panunumpa ng katapatan. Panunumpa ng katapatan. Ipinangangako namin ang aming katapatan, pag-ibig at paggalang sa aming mga magulang, guro at paaralan. Ipinangangako namin itataguyod ang mga simula ng edukasyon at gagamitin ang natutuhang kaalaman sa larangan ng paggawa. Isinusumpa namin na magiging masunuri sa mga batas at kaugalian na pinairal sa ilalim ng pangangalaga ng ating bandila at pagsubaybay sa may kapal. Ipinangangako namin ang aming lakas, adhikain at mithiin ay aming ihahandog sa kinabukasan upang higit na maging dakila ang lahing Pilipinas. I close my eyes and I can see the world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we decide. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build, every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one that'll make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. No, they can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to the world that we decide.
to think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. Sa puntong ito, atin ang kasiyahan ng mapakinggan para sa kanyang pangwakas na pananalita ang ating masigasig na Pangulo ng Faculty ng Palo Alto Integrated School. Isang masigabong palakpakan para kay Ginang Cheryl B. Rodriguez. Sa masipag nating punong guro, Ginang Marites M. Priscilla, sa mga department heads, sa ating panauhing pandangal, sa mga kapwa ko guro, sa mga magulang, at sa mga batang nagsipagtapos, isang mainit na pagbati na magandang araw sa inyong lahat. Sa nagdaang 2 taong pag-aaral sa gitna ng pandemya, nakaranas kayo ng iba't ibang pangyayaring humulma sa inyo upang maging mas maayos na bersyon ng inyong mga sarili. Ang inyong walang patid na dedikasyon at kagustuhang matuto upang maabot ang inyong pangarap ang nagluklok at nagdala sa inyo sa natatanging araw na ito. Ang inyo ring mga napagtagumpayang mga suliranin sa tulong ng inyong kaibigan, guro, pamilya at mga kaklase ay isang makabuluhang karanasang mapanghuhugutan ninyo ng kalakasan sa mga susunod na yugto ng inyong buhay. Tunay ngang ang kabataang graduate sa K-12 ay matatag sa mga pagsubok at may pangarap. Gayon din sa oras na ito, nais kong ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa mga guro, mga magulang, mga mag-aaral, at sa mga nakiisa sa makasaysayang palatungtunang ito. Muli, maligayang araw ng pagtatapos, Batch 2021-2022. Maraming salamat po, Ma'am Cheryl B. Rodriguez. Tunay na ang pagtatapos ay hudyat ng isang bagong simulain. Mas marami pang hamon ang inyong kakaharapin at patuloy ninyong isakatuparan ang inyong mga pangarap. Baon ang katatagan at bawat kaalaman mula sa inyong mga guro at sintang paaralan. Ito po si Ginoong Sherwin D. Albao. At ito naman po si Ginoong Perfecto R. Valencia, ang mga guro ng palatuntunan.